12 pulis ang pinatatawag ng NAPOLCOM kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. May ilang pamilya naman daw na gustong muling makipagtulungan sa kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bukas ang Department of Justice na makipag-usap sa mga pamilya ng missing sabongeros na unang umatras sa pagsampa ng reklamo laban sa mga suspect. Ayon kay State Prosecutor General Richard Fadulion, may naririnig na silang may ilang pamilyang gustong muling makipagtulungan sa kaso, pero wala pang formal na lumalapit sa kanilang opisina. 7 complainant sa kaso ng missing sabongeros sa Manila Arena at San Pablo, Laguna ang umatras na. Lahat ng akusado sa kasong ito ay nakapaghain ng piyansa. Walang makakapigil sa kanila na magbalik or kung may gusto sila na tawag nito, maging bahagi ulit ng kaso. Pero of course, that may be viewed with some siguro pag-iingat din kasi dyan na yung punto na nakipag-ayos sila. Naiintindihan natin ngayon na siguro with all these developments na buhayan ng loob. Gayunman, kahit pa umatras sa mga pamilya ay magpapatuloy daw ang prosecution sa pagsasampa ng kaso. Iaapela naman ng DOJ ang desisyon ng Laguna Regional Trial Court Branch 29 na pumayag para makapagpiyansa ang 3 pulis na sangkot sa pagdukot sa master agent na si Ricardo Lasco. Samantala, magpapatuloy naman sa susunod na linggo ang bail hearing ng 6 na security guard na akusado sa pagkakawala ng mga sabongero sa Manila Arena. Patuloy din ang case build-up ng PNP sa negosyanteng si Atong Ang at sa dating aktres na si Gretchen Barreto na itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy bilang mga sangkot sa missing sabongeros. Una na yang itinanggi ni Ang at alias Totoy. Sa gitna ng investigasyon, nagpadala na ng summons ang National Police Commission o NAPOLCOM sa 12 pulis na idinadawit ni alias Totoy sa kaso ng missing sabongeros. Binibigyan sila ng 5 araw para tumugon. Sa kabuuan, 18 pulis ang sinampahan ng reklamong administratibo ni alias Totoy sa NAPOLCOM. 12 sa kanila ang aktibo, habang 6 ang dismiss o sinibak na. Una nang itinanggi ng mga aktibong pulis ang akusasyon ni alias Totoy. Itinanggi rin ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo ang aligasyon ni alias Totoy. Inihahanda na raw ng kanyang abogado ang reklamo dahil sa malisosyong paratang ni Totoy. Una nang sinabi ni alias Totoy na pinlano siyang ipaligpit ng retiradong general. Gusto namang paimbestigahan sa Kamara ang umano'y pagpapapatay sa mga missing sabongeros. Make no mistake, what we are dealing with here is not just about gambling. It is about killing and murder. This is a modern-day horror story. Ang nakataya po dito ay hindi lang pera. Ang nakataya dito ang kaluluwa ng ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.